Isang batang aksidente na sinisipin ng totoong trabaho ng kanyang ama. Isang trabaho na babago sa buhay nila at magdadala sa kanila sa pinakamadiling na daan ng pag-iibig. Year 1931, Rock Island, Illinois. Isang 12 taong gulang na batang lalaki ang nagbibisikleta pa uwi matapos magtinda ng gabi. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang nakababata niyang kapatid na naglalaro sa labas. Agad silang nagkatuwaan, nagsabilan at nagkatuhan ng mga bola ng niebe habang humahampas ang malamig na hangin sa kanilang pisngi. Pero nang dumating ang kanilang ama, biglang nagkita ang hangin. Tumigil ang magkapatid sa paglalaro at tahimik na pinanood ang ama habang diretsong pumasok ng bahay. Seryoso, matahimik at parang laging may dalang bigat sa balikat. Mula noon, ramdam ng batang lalaki na malayo ang loob niya sa ama. Dahil sa totoo lang, hindi niya ito ganap na kilala. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang trabaho nito. Maya-maya, tinawag siya ng kanyang ina. Anak, puntahan mo ang papa mo. Kain na tayo. Nag-atubili ang bata. Habang papalapit sa pilit ng kanyang ama, mabigat ang kanyang paghinga. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o tumakbo pabalik. Sumilip siya sa pintuan. Alright, Habang Lanlan. nakasilayan ang bagay na hindi niya dapat makita, tahimik na hinubad ng kanyang ama ang baril na nakasukbit sa cinturon. Maingat itong inilapag sa kama, katabi ng isang rosaryo at mga susi. Nang maramdaman ng ama ang presensya ng anak, dahan-dahan itong hinubad ang jacket at marahang itinakip sa ibabaw ng baril na para bang may tinatago siyang hindi dapat malaman ng kahit sino, lalo na ng sarili niyang anak. At sa sandaling iyon, unti-unting nagtanong ang bata sa sarili, ano nga ba ang tunay na trabaho ni Papa at bakit kailangan niyang magtago ng baril? Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Road to Perdition. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie ito. Kinabukasan, maagang naghanda ang pamilya para pumunta sa isang guro. Dumating sila sa isang malaki at maramiang mansyon na pag-aari ng pamilyang Rooney. Sa loob, maingat na nagbigay galang si Mike Sullivan Sr. sa 11 namatay, kasama ang anak niyang si Michael Sullivan Jr. Samantala, naiwan si Annie sa likod, hawak ang balikat ni